Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling magpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba pa ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Sa kabila ng paulit-ulit nating pagkukulang, patuloy pa rin tayong pinagtitiwalaan ni Jesus. Si Pedro, na 3 beses itinanggi ang Panginoon, ay 3 ulit ding tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Hindi upang ipahiya siya, kundi upang ipakita na sa kabila ng kanyang pagkakamali, ay pagkakataon pa rin siyang muling maglingkod at mahalin ang Panginoon. Ganoon din tayo. Maraming beses tayong nagkukulang, ngunit hindi kailanman nawawala ang pagmamahal at pagtitiwala ng Diyos sa atin. Napakadali para sa atin na tumalikod sa Diyos, ngunit kailanman hindi siya tumatalikod sa atin. Ang kanyang katapatan ay higit pa sa kawalan natin ng pananampalataya. Huwag nating sayangin ang tiwalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Habang may panahon pa, gawin natin ang kanyang utos. Pakainin ang kanyang mga tupa, alagaan ang kanyang bayan, at sundan siya saan man niya tayo dalhin. Huwag tayong magsawang magbigay ng pagkakataon sa mga kapatid nating nagnanais magbagong buhay. Mabanaagan nawa nila sa atin ang pag-asang dulot ng Diyos.